mula dito kay Paquito na si Sanford. Again, napakalupit ang pinamalas ng kanyang mga kamao para masuntok ang unang laro dito sa finals laban sa Falcons AP Bren. Sanford, mission dito, Hunter Strike. Again, may mobility rin yan kapag umabot ka ng 3 strikes and then rekta sa Blade Armor. Majority ng damage output na kailangan intindihin ni Sanford dito sa front 9 ng Falcons AP Bren ay physical damage. Nandiyan yung Yuzong, nandiyan yung Barats, and of course, nandiyan din yung Moskov. Kaya naman hindi siya masyado nahihirapan from frontline dito kasi yung mga damage na nilalabas dito ng Falcons AP Bren ay namimitigate. Dagdag mo pa dyan yung existence ng kanyang warrior boots. Kaya naman yung kanyang pag-assassinate sa backline ay napakadali lang kasi essentially kapag nagpakita siya may likuran, ang hinaharap niya rito ay sila Few at pati na rin sila Super Marco. Falcons AP Bren naman meron silang way para mag-initiate ng teamfights dito. The only difference is ang lineup ng Liquid Echo dito ay pwedeng maghabol 24/7. Wag na wag niyong gagawin yon, lalo sa mga nag-ahabol ng mga jowa dyan. Pero for Falcons AP Bren, naghihintay kasi sila ng set. With a Petrify coming out from Flap TZ. Nakakita naman tayo ng iilang teamfight dito na lumamang yung Yuzong engagements dahil nga yung setups ay napakaraming follow-up mula dito sa side ng Falcons AP Bren. Nandyan yung Detona's Welcome, nandyan yung Petrify, nandyan din yung Stun na pwede manggaling dito kay Ogun. And of course, yung mobility na meron dito si Super Marco ay magagamit na to maneuver around these fights. Pero when it comes to all-out skirmishes for the side of Liquid Echo, kapag walang natatarget dito ang Falcons AP Bren, ay pwede silang tuloy-tuloy lang mag-engage. As you're seeing it right now, ay yung advantage ng Liquid Echo dito ay pwede nilang habulin yung mga members and yung mga heroes ng Falcons AP Bren dahil amplified din yung kanilang pagiging aggressive dito sa mapa dahil nandiyan din yung Florin na